Binablock at unblock ka ba palagi ng partner mo? Then, gawin mo ito. Yes. Ituturo ko sa inyo yung tamang gawain once na binablock and then unblock kayo palagi ng partner ninyo. Yung tipong paulit-ulit. Kasi, actually yung mga gawain na ito ay napaka-common din na problema pagdating sa relationship. Na marami nga akong nababasa sa comment section na, Kuya Kiko, ano kaya yung ibig sabihin na binablock and then unblock ako ng partner ko? Kahit sa mga humihingi ng advice sa akin na nagpi-PM is ganito din or isa po ito sa mga problema na natatanggap ko. Yes, yung pagbablock and then unblock. So ito ngayon sasagutin natin sa video na ito kung ano ang mas mainam ninyong gagawin once na ginaganito kayo palagi ng partner ninyo. Pero ito ngayon, kailangan muna nating tatalakayin kung bakit nga ba ginagawa ito ng partner mo sa'yo. At saka kung bakit nga ba ginagawa din ito ng iba sa mga karelasyon nila na pinaka-common din talaga pagdating sa relationship. So ito ngayon mga utol, bakit ka nga ba muna binablock ng partner mo? Nabiruin mo yan, partner mo yan, karelasyon mo yan. So once na binablock ka ng partner mo ay nagpapahiwatig po yan na wala siyang takot sa'yo. And then that's why ginagawa niya po ito para mas lalo ka ring matakot sa kanya. Diba? Na kung binablock tayo, yes mapababae mapalalaki ito, na once na binablock tayo ng partner natin is napakasakit, diba? Natatamaan yung ego natin, natatamaan yung pride natin. Na uy, teka lang, ganun niya lang ako kadali binlock? Na parang wala lang sa kanya? Kahit nga sa magkakaibigan, na kapag binablock tayo ng kaibigan, na kahit hindi natin kakilala, diba nag-uusap kayo, or like for example, nagdi-deal kayo sa isang bagay na bibilhin ninyo sa isang seller. So ngayon, gawain ito na ibablock mo yung isang tao once na hindi kayo nagkakaintindihan. Or like for example, kung isa po siyang scam. So once na blinlock ka, naunahan ka, is masasaktan ka talaga. Uy, teka lang, hindi man lang ako nakabawi, bigla niya akong blinlock. Diba? So, ito pa kaya sa relationship na may pinagsamahan kayo? Yes, na tinuring mo siya na minamahal mong tao, partner. Yes, karelasyon or asawa man. So and then ito, parang wala lang sa kanya na ganun ka na lang kadali niyang i-block. Diba? So mas masakit po ito. So pagdating sa atin, ikaw mismo na blinlock is sobrang napakasakit, pero pagdating sa taong nang block sa'yo is parang wala lang sa kanya. That's why nauulit or paulit-ulit talaga kasi parang wala lang naman sa kanya eh. Pero ang tanong, bakit nga ba nauulit? Ito mga utol ha, kaya na paulit-ulit na may mga ganitong situation na binablock and then unblock, block and then unblock. Paulit-ulit lang yung cycle, yung tipong walang pagbabago. That's why nabablock ka ng partner mo, like I said, dahil gusto niyang matakot ka or tinatakot ka until na matakot ka sa kanya. And then, that's why nauulit po na binablock ka niya ulit dahil sa unang pag-block niya, and then nung in-unblock ka niya ay nandyan ka rin naman naghihintay. Marami siya kaagad na message na natatanggap, na nagmamakaawa ka, nagbebeg ka, naghahabol ka, na kahit siya na itong may kasalanan is ikaw na itong or ikaw pa itong nagmamakaawa. So pagbungad niya nung in-unblock ka is yun agad yung mga nabasa niya na uy, nagmamakaawa pala siya. Or like for example is nung time na in-unblock ka niya is yun, humingi ka naman kaagad ng patawad. Nagbebeg ka sa kanya, nagmamakaawa ka, yung tipong parang gusto mo pang umiyak para lang magkaayos kayong dalawa. So dito po mababasa ng partner mo na kahit i-block ka pala niya ay nandyan ka pa rin naman naghihintay. So that's why mas nasasanay po siya or mas lalo po yung mang-aabuso dahil kampante siya. Na kapag i-block ka niya is maghihintay at saka maghihintay ka rin naman. So that's why paulit-ulit yung block and then unblock, block and then unblock. So ito ngayon, yes, nangyayari na binablock at saka unblock ka niya. Ano ngayon yung dapat nating gagawin? Well, kasi mga utol, once na binablock ka ng partner mo is a sign po ito ng disrespect or wala siyang respeto sa'yo. Dahil nasasaktan ka
Alam niya mismo na masasaktan ka, pero sinasadya niya pa. So saan yung respeto dyan? Kahit ako utol once na binablock po ako ng isang babae, isang beses lang po is sigurado, hindi na po yan mauulit dahil umaatras po ako sa mga ganitong klaseng babae. Yung tipong ako pa yung tatakutin, ibablock mo ako and then next time i-unblock mo ako, nahahabulin kita, na nandyan pa rin ako, na ako pa yung hihingi ng sorry? No way! Kasi kung papatawarin kita, kung magiging okay lang sa akin na blinlock mo ko dati and then in-unblock kita, sigurado uulitin mo pa yan sa akin. Masasanay ka eh. Yes. So ang ginagawa ko po utol is umaatras talaga ako. Kasi alam ko na yung babae na ito is walang respeto sa akin. Yes, nakukuha niya akong i-block. Kahit ako na lalaki utol never ko talagang nagawa na i-block yung isang babae. Yes, kahit sabihin man natin na niloko niya ako, kahit sabihin man natin na binaliwala niya ako dati, kahit sabihin man natin, yes, na inetsupera niya ako, is still yung respeto ko bilang isang kapwa natin na tao ay nandyan pa rin. Kahit sabihin man natin na makasalanan yan, kagaya sa Diyos, marunong po siyang magpatawad. That's why yung respeto sa kapwa natin tao is dapat nandyan pa rin yan. So yung pagbablock po is a sign of disrespect. That's why never po akong nabablock ng tao. Not unless kung isa pong scam, kung isa pong hacker, nasisirain yung pagkatao ko, nasisirain yung isang account ko. Yes. So ganun po yun. So pagdating ngayon sa inyong mga utol, once na binablock and then unblock na kayo, napaka-toxic po neto. If I were you, sa unang beses or sa unang pagkakataon pa lang na blinak ka ng partner mo, like I said na nangyari sa akin, na pagdating sa akin is umaatras na ako. Kasi pangit kasi yung relationship na wala kayong respeto sa isa't isa. Biruin mo yan, partner mo yan, kasintahan mo, asawa mo, nakakaya kang i-block. So saan yung pagmamahal dyan? Bilang kapwa-tao na lang, bilang partner o bilang nang may pinagsamahan na lang dati. Kahit sabihin man natin sa ngayon na wala na siyang pagmamahal. Pero sa mga pinagsamahan ninyo bilang tao, bilang magkaibigan na lang, is nakakaya ka pa niyang i-block. Napakaskit po niyan. Diba? Nasasaktan ka nga sa ngayon, naglinak ka So okay na ba sa'yo na sasaktan ka ng taong ito and then tatanggapin mo na naman ulit? Sa oras ng pag-unblock niya sa'yo, ikaw pa itong mag-add friend, ikaw pa itong mangunguna, papatawarin mo pa siya sa oras ng pagbalik niya. Then, kung magagawa mo ito, na pinapatawad mo siya and then tinanggap mo pa, asahan mo utol, mauulit at saka mauulit po yan na dito na natin matatawag na palagi kang binablock and then unblock ng partner mo ng paulit-ulit. So ganun po yun. Kung gusto mong mahinto talaga, atras ka na. Okay? So yun po mga utol, maraming salamat sa nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PMS na kayo lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Huwag doon sa Payong ni Kiko kasi syempre atin pa rin yon, pero hindi na ako active doon. Dito tayo sa Payong Kaibigan ni Kiko. Okay, kita-kits tayo doon. Maraming salamat po. So ingat kayo. God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman.